let me manifest that on ground one, there's no impeachable offense. Mga aligasyon sa unang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itinuturing na walang ebidensya at hearsay ng ilang House Justice Panel members. Botohan sa sufficiency in substance ng reklamo, ipinagpaliban. He's still a person of interest sa kaso to. Mainly because two things. Una, pinilit niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes, yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya. Kaso ng pagpatay sa babaeng pulis at anak nito, case closed na ayon sa DILG. Asawang pulis hindi ligtas sa kaso. So for domestic sectors, we are faced with, of course, higher airport fees and taxes and charges that we have to overcome. Mataas na buwis, airport fees at limited runways kabilang sa mga dahilan ng mahal na domestic airfare ayon sa Air Carriers Association of the Philippines. Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga hindi dumalo sa pagdinig ng House Ethics and Privileges Committee sa reklamo laban sa kanya. Panibagong suspension o posibleng expulsion, malalaman bukas. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, at una sa ating mga balita. Hearsay, walang detalye at hindi nakabatay sa katotohanan. Ganyan ang paglalarawan ng ilang House Justice Panel members sa mga aligasyong nakapaloob sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinagpaliban rin muna ang nakatakdasan ng botohan ngayong araw kung sufficient in substance ba ang reklamong impeachment. Ito ang balita ni Rosa Licos. There must be an overt act personally attributable to the president or the impeachable official. So how can we say that the impeachable official should be liable because of the supposed action of the PNP in this case? I think yung dapa po na wala siyang ginawa. So Madam Chair, is omission equivalent to an impeachable offense? For us po, isa yes. Isa-isang tinalakay sa House Justice Committee ang 5 aligasyon na nakapaloob sa unang reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang narito ang umano'y paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa tiwala ng publiko ng presidente dahil sa umano'y pagpapahintulot nito sa kidnapping at pagsuko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero giit ng House Justice Panel members, ipinatupad ang pag-aresto sa bisa ng arrest warrant. Let me manifest that on ground one, there's no impeachable offense. We all know that there's no kidnapping. Second, the arrest was by virtue of an arrest warrant issued by the International Criminal Court because of an offense which had been allegedly committed when the Philippines was still a member of the ICC. And it was coursed through the Interpol. Sunod sa deliberasyon ng House Panel ang aligasyong drug addict si PBBM na itinuturing na walang batayan ng mga kongresista at hindi rin ground for impeachment, lalo na't nakabatay lang anila ito sa aligasyon kabilang na ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Example of not a recital of facts, but a conclusion of fact not based on any evidence. There is no evidence that the president is using drugs. Only statements of some persons. And then this particular allegation, being a mere conclusion, does not connect to any of the 6 grounds of impeachable offenses. And so therefore, clearly, this particular second act
complained of has certainly it's not sufficient in substance. Sa umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko dahil sa kabiguan ni PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations, iginiit ng ilang kongresista na diskresyon na ng presidente ito. The exercise or the non-exercise of that power by the President when it comes to the national budget is a non-impeachable offense. Giit naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bagaman may tuturing na impeachable offense ang hindi pag-veto sa illegal na probisyon ng pambansang budget. Hindi naman detalyado ang mga inilagay na impormasyon sa partikular na aligasyon. Tama lang po, pwede pong maging ground for impeachment yung hindi pag-veto. Lalo pa kung talagang lantad na illegal ang provision na yon, no? For example, unprogrammed appropriations may be sourced from PhilHealth funds. Okay, that is blatantly unconstitutional because there is a sin tax law. Okay, however, what I do notice in the complaint is that there was an allegation that the President failed to veto unconstitutional provisions in multiple national budgets. However, the complaint does not specify which particular provisions are unconstitutional and required veto. So there is merely a general allegation. So the recital of facts appears to be lacking. Hearsay naman kung ituring ang pang-apat na aligasyon na sangkot sa graft and corruption si PBBM sa pamamagitan ng umano'y kickback sa budget insertions at ghost flood control projects. Nakalagay po sa ating rules, if it finds that sufficient grounds for impeachment do not exist, the committee shall dismiss the complaint and submit the report required hereunder. Ito po, it does not actually exist because everything that is said here is hearsay. Gayun din, hindi rin may tuturing na sufficient in substance ang panglimang aligasyon laban sa presidente na nilikha umano ang Independent Commission for Infrastructure para protektahan ang mga korap nitong kaalyado. The body of the complaint does not contain any express provision in the ICI's charter that limits investigations only to political opponents, nor does it contain any instances of limiting any instances or policy or rule exempting allies. In fact, I remember that even the president's son was summoned to the ICI. Nor does the complaint state any rule by the ICI which bars or obstructs any investigation against allies. Natapos ang deliberasyon ng House Justice Panel sa mga aligasyong nakapaloob sa unang reklamong impeachment. Gayunman, ipinagpabukas ng House Justice Committee ang botohan sa sufficiency in substance sa unang reklamong impeachment laban kay PBBM. Kasabay nito ang pagtalakay sa mga aligasyon sa ikalawang reklamong inendorso ng Makabayan Bloc lawmakers. Target ding tukuyin ng House panel kung pasok ba sa impeachable offenses na nakasaad sa saligang batas ang mga aligasyon sa ikalawang impeachment complaint. So, on that point, if the endorsers and the complainants as well as the members are all amenable, we will be listening to the manifestation of position on sufficiency and substance of Masa et al. Complaint tomorrow, that is Wednesday, and we will be voting on the sufficiency in substance of both the De Jesus complaint and the Masa et al. Complaint tomorrow as well. Kung parehong insufficient in substance ang dalawang reklamong impeachment, madidismiss na ang impeachment proceedings. Gagawa ng committee report ang House Justice Panel kaugnay dito at kailangang aprubahan sa plenaryo ng Kamara. Pero kung sufficient in substance ang isa sa dalawang reklamo, uusad ang impeachment complaint laban kay PBBM. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang binubuong legal team si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga isinampang impeachment complaints laban sa kanya. Gayunman, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na handang sagutin ng Pangulo ang mga reklamong ito. Patuloy din anyang inaantabayanan ng palasyo ang nagiging pag-usad nito sa Kamara.
Hindi pa. So alamin lang na natin kung ano mangyayari sa proseso. So pag nandiyan naman po yung proseso, sasagot na lang po ang Pangulo. May nagtangka umanong ialok kay Senator Loren Legarda ang Senate presidency. Mismo si Senate President Vicente Soto III ang nagsiwalat nito isang araw matapos niyang pabulaanan na may namumuong pagpapalit ng liderato. Aminado naman ang isang miyembro ng minority bloc na kung siya ang masusunod, mas gusto niyang galing sa kanilang hanay ang mamumuno sa Senado sakaling umakyat dito ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Bernard Aris. You were told by Sen. Loren? Yes. Talaga? Anong sabi po niya? When was this, sir? The other day. Pero inalok yung Senate presidency kay Sen. Loren. That's what I was told. Kumpirmado ang umuugong na pagtatangkang palitan sa pwesto si Senate President Vicente Tito Soto III. Ito'y matapos manggaling umano mismo kay Senator Loren Legarda na inalok siyang maging Senate Leader. Ayon kay SP Soto, kumpiyansa at tiwala naman siya na mananatili siyang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Actually, I'd rather not dwell into it already. Kapag-usapan yung mga they were merely talks. Ay sinabi niya hindi siya interesado. Sa buong majority namin very solid. As a matter of fact, baka mga dalawa sa mga hindi namin kasama dati, baka papasama pa yan. Gayunman ayaw nang isiwalat pa ni Senador Soto kung sino ang nasa likod ng planong palitan siya sa pwesto. Umaasa naman si Senator Robin Hood Padilla na magkakaroon na ng bagong Senate leader na mula sa kanilang hanay sa minority bloc sakaling umakyat na sa kanila ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman siguro kailangan naman sa inyo. Ayaw ko ng impeachment. Hindi ba obvious? Hindi ako eh. Gayunman nilinaw ni Senator Padilla na wala siyang partikular na isinusulong na papalit kay SP Soto. Wala pang pahayag si Senator Legarda kaugnay sa usaping ito. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipapaubaya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang desisyon para sa mga susunod ditong mga hakbang. Ayon sa palasyo, iginagalang ng Pangulo ang ICI bilang independent body. Sa ngayon, mas tututukan na ni Pangulong Marcos ang estado ng ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kung ano po ang nais po ng ICI according to the President a while ago, kung ano ang nais nilang gawin at kung ano ang kung gusto pala lang magpatuloy, sabihin lamang nila sa Pangulo at susuportahan sila. Ibibigay na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure ang pagdedesisyon kung nais pa nitong magpatuloy sa kanilang trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ang posisyon ni Pangulong Marcos ukol sa patuloy na pagkwestiyon sa kapalaran ngayon ng ICI matapos magbitiw sa pwesto ang dalawa nitong commissioners na sina dating Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Tanging ang chairperson nito na si Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira nitong miyembro sa ngayon. Ayon kay Undersecretary Castro, iginagalang ni Pangulong Marcos ang ICI bilang independent body at anuman anya ang nais na hilingin na tulong ng ICI ay ipagkakaloob ng punong ehekutibo. Ang sabi po niya, ang ICI daw po ay isang independent body, independent commission. Kung ano po ang magiging desisyon ng ICI, yun po ang maaari maging tugon ng Pangulo. Kung kinakailangan nila ng tulong sa executive, ibibigay po. Pero kung ano po ang magiging destiny ng ICI, kung ano ang magiging susunod na magalaw nila, yan po ay pinauubaya ng Pangulo sa ICI bilang independent commission.
Sa ngayon, ayon sa palace official, mas mabuting makipag-usap ng direkta ang ICI kay Pangulong Marcos para sa kanilang mga kahilingan na makatutulong sa pag-iimbestiga nila sa flood control projects anomaly. Mas maganda po siguro kung makikipag-usap silang diretso sa Pangulo. Kasi po, ngayon po, ayaw po talaga makialam ng Pangulo sa ginagawa ng ICI kasi independent body po sila. Ayon pa kay Yusek Castro, mas tututukan na ngayon ni Pangulong Marcos ang estado ng ekonomiya ng bansa at iiwan na sa mga otoridad ang pag-iimbestiga sa isyu ng anomalya sa ilang proyekto ng pamahalaan. Ang gusto niyang tutukan ay ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Ang tungkol sa flood control projects, hayaan na po natin sa mga mag-iimbestiga at kung nakasuhan na po, hayaan na po natin ito sa korte at sa Sandigan Bayan. Para sa taon 2025, bigong maabot ng gobyerno ang tinatarget nitong paglago sa ekonomiya kung saan nasa 4.4% lamang ang naitalang gross domestic product o GDP growth ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Sandigan Bayan para sa mga kaso ng anomalya sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kanina dumalo sa hearing ang technical auditor ng Commission on Audit na nagdetalye sa proseso na kanilang ginawa sa pag-audit ng proyekto. Ito ang balita ni Benedict Samson. Pasado alas 9 kaninang umaga nang magsimula ang bail hearing para sa kasong malversation through falsification of public documents laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control project sa bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro. Present sa naturang bail hearing ang siyam na opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Region 4B. Dumalo naman bilang saksi si Engineer Raimundo Manalo, Technical Audit Specialist ng Commission on Audit sa Mimaropa Region. Ipresenta si Engineer Manalo ng prosekusyon upang ipaliwanag ang resulta ng isinagawang audit findings at patunayan na matibay ang kanilang ebidensya. Sa pagdinig, hiningi ni Sandigan Bayan 6th Division Chairperson, Associate Justice Sarah Jane Fernandez, ang detalye ng proseso ng pag-audit sa flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Tinanong siya tungkol sa kung anong oras ang ginawang pagsukat, mga kasama sa inspeksyon at bahaging sinuri ng proyekto. Paglilinaw ng COA Audit Specialist, ibang lugar ang pinagsurian nila sa binisita ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, Setyembre noong nakaraang taon. Ayon kay Engineer Manalo, 3 metro lamang ang haba ng steel sheet pile na kanilang nasukat, taliwas sa pamantayan na 12 metro. Bukas naman ay inaasahang dadalo sa Sandigan Bayan si Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor, kaugnay pa rin na nagpapatuloy na pagdinig sa kasong malversation. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang babae sa Baguio City ang bigla na lang nawala ng malay sa kalsada noong Linggo, February 1. Agad naman itong nirespondihan ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Emma Ruth Go. So weak pulse po siya, loss of consciousness. Ano pong location, ma'am? On the way na po kami sa Nakatanggap ng tawag mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang UNTV News and Rescue patungkol sa isang babaeng nawalan ng malay sa Barangay Kabayanihan sa Baguio City. Agad nagtungo ang grupo sa kinaroroonan ng pasyente mag-aalas 10 ng gabi noong Linggo, February 1. Ma'am, ano pang nangyari dun sa uncle? Nagsabi siya na parang nahihilo siya. After nun daw, wala na. Nag-lock na siya. Then hindi alam ko. Ilang minutes po siya ma'am na nag-loss of consciousness? Mga 5 minutes. Ay, di-tester na lang. Hindi talaga nag-respond. Tapos pa lang pulse. Tapos, medyo nag-gas. Ang pasyente, isang 23 anyos mula sa Nagilian, La Union, na pansamantalang nakatira sa lungsod para mag-review at kumuha ng board exam. Ayon sa mismong pasyente, hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanya. Sabi ni Doc kanina may mga episode ka daw. Noon po, nung bata ka pa or ano, kailan yan? Last year? First year college. Anong year mo na ngayon? Graduate. Inassess ng team ang kalagayan ng pasyente
at minonitor ang vital signs nito hanggang sa makarating sa Baguio General Hospital and Medical Center para sa karagdagang atensyon medikal. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Emma Ruthgo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marby Delphine mula sa Perth, Australia. Inanunsyo ni US President Donald Trump na nagkasundo ang Estados Unidos at India sa isang trade deal na magpapababa sa taripa ng mga Indian products mula 25% tungo sa 18%. Kasama sa kasunduan ang pagtanggal ng karagdagang 25% na sanction matapos mangako ang India na ititigil ang pagbili ng langis mula sa Russia. Nangako rin umano ang India na babawasan ang trade barriers at bibili ng mas maraming produktong Amerikano, kabilang ang enerhiya, teknolohiya, agrikultura at iba pa na aabot sa bilyong dolyar. Ayon kay Indian Prime Minister Narendra Modi, makatutulong ang kasunduang ito upang palakasin ang ugnayang pangkalakalan at magbukas ng mas maraming oportunidad sa ekonomiya ng dalawang bansa. Maglalagay na ng body cameras ang US Department of Homeland Security sa lahat ng federal immigration officers na nakadeploy sa Minneapolis. Ayon kay DHS Secretary Kristi Noem, ito ay bilang tugon sa matinding batikos na natanggap ng ahensya matapos ang pagkasawi ng ilang sibilyan sa gitna ng immigration crackdown na ipinatutupad ng ICE. Sang-ayon din si US President Donald Trump na makatutulong ang body cameras sa pagpapatunay ng aktwal na nangyayari sa mga operasyon at makababawas sa maling akusasyon laban sa mga alagad ng batas. Plano ng pamahalaan na palawakin pa ang paggamit ng body cameras sa buong bansa kapag may sapat ng pondo, kasabay ng patuloy na debate sa Kongreso hinggil sa immigration reforms at sa nagpapatuloy na partial government shutdown. They generally tend to be good for law enforcement because people can't lie about what's happening. So it's generally speaking, I think 80% good for law enforcement. But if he wants to do that, I'm okay with it. Unti-unti nang umuusad ang pag-uusap sa pagitan ng Iran at Estados Unidos kaugnay ng muling pagbubukas ng nuclear talks. Parehong panig din ang nagpapakita ng kahandaan na idaan sa diplomasya ang kasunduan, dahilan para bahagyang bumaba ang tensyon sa rehiyon. Ito ang balita ni Sonny Cos. در این مرحله ما در حال بررسی و تصمیم گیری در مورد جزئیات روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسه. در مورد عرض می‌کنم نحوه انجام کار و اون چارچوبی که شما اشاره کردید به توییت دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی. Tinatapos na ng Tehran ang detalye ng isang diplomatic framework na inaasahang magbubukas ng panibagong negosasyon ng Iran sa Estados Unidos. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Bakai na ilang bansa sa rehiyon ang tumatayong tagapamagitan upang mabawasan ang tensyon at maisulong ang kasunduan sa pagitan ng dalawang panig. Kabilang umano sa mga tumutulong sa diplomasya ang Qatar, Turkey, Egypt at Oman. May mga ulat ding posibleng magkita ang mga opisyal ng dalawang bansa sa Istanbul ngayong linggo upang talakayin ang susunod na hakbang sa inaasahang nuclear talks. Dagdag pa ni Bakai, patuloy ang pag-aaral sa struktura ng negosasyon at sa paraan kung paano ito isasagawa. در رابطه با اینکه ساختارها به چه شکل خواهد بود، خب در این مرحله ما مشغول بررسی‌های مختلف هستیم، جنبه‌های مختلف موضوع رو باید بررسی بکنیم. Sinabi rin niya na mas aktibo ngayon ang mga bansang nasa rehiyon sa pagtulong kumpara sa Europa na ani ay lalo lamang nagpapalala ng sitwasyon. کشورهای منطقه که خب هم دغدغه‌مند هستن نسبت به وضعیت جاری در منطقه و هم
صادقانه تلاش میکنند برای ایفای نقش مثبت برخلاف کشورهای اروپایی که کاملا در جهت تشدید تنش دارن اقدام میکنند واسطه پیام هستند. Sa panig ng Washington, kinumpirma ni Trump na patuloy ang pakikipag-usap ng kanyang administrasyon sa Tehran upang makamit ang isang kasunduan hinggil sa nuclear program ng Iran. Bagamat nagpadala na ang Estados Unidos ng malalaking mga barko at fighter jets sa Middle East bilang babala sakaling mabigo ang diplomasya. Because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon, and I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we can work something out, that'd be great, and if we can't, probably bad things will happen. Nag-ugat ang tensyon matapos ang malawakang protesta sa Iran noong Enero kung saan libo-libo ang napaulat na nasawi. Nagbanta noon si Trump ng aksyong militar ngunit kalaunay nanawagan ng bagong kasunduan sa halip na digmaan. Iginiit ng Estados Unidos at European Union na dapat pigilan ang Iran sa pagbuo ng nuclear weapons, bagay na mariing tinutulan ng Tehran kasabay ng pag-iit na para lamang sa civilian use ang kanilang programa. Sa kabila ng mga kondisyon ng Amerika, kabilang na ang paghinto ng uranium enrichment at missile program, naninindigan ng Iran na may mga limitasyon ang maaari nilang pag-usapan. Sonicos, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iniulat ng mga otoridad na umabot na sa 30 ang nasawi sa nakalipas na 2 linggo dahil sa hindi pangkaraniwang kapal ng nyebe sa ilang bahagi ng Japan. Nagpadala ang pamahalaan ng mga sundalo upang tumulong sa paglilinis ng nyebe at pagsagip sa mga residente, lalo na ang mga matatandang mag-isang naninirahan sa mga apektadong lugar. Pinangunahan naman ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang isang emergency meeting kung saan inatasan ang mga opisyal na paigtingin ang mga hakbang upang maiwasan pa ang karagdagang aksidente at pagkamatay dulot ng matinding panahon. Nakatakdang magtatag ang Singapore ng sarili nitong National Space Agency of Singapore o ENSA sa April 1 ngayong taon upang pamunuan ang pagdevelop at operasyon ng mga kakayahan nito sa satellite at iba pang space technology kasabay ng paglago ng global space economy. Ayon sa pamahalaan, magkakaroon nito ng Multi-Agency Operations Center na tutulong sa satellite imaging, geospatial data and analytics at mga aplikasyon para sa port operations, urban planning, environmental monitoring at food security. Plano rin ng bagong ahensya na palawakin ang satellite constellation ng bansa at paigtingin ang space situational awareness upang maprotektahan ang mga space asset. Target ng ENSAS na bumuo ng mga batas at regulasyon na pro-innovation at pro-business habang pinapalakas ang pananaliksik, pamumuhunan at pakikipagtulungan sa international market na inaasahang aabot sa $1 trillion ang halaga pagsapit ng susunod na dekada. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marby Delfin. Magandang gabi. Hawak na ng mga otoridad ang lahat ng suspect sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Mollenido at anak nito. Kaya naman itinuturing na ng Department of the Interior and Local Government o DILG na case closed na ang pagpatay sa Magina. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Naikwento doon ni Maribel na 15 pa lang parang meron ng mga biniling mga garbage bag at kinobera na yung supa. Ibig sabihin, parang nagpaplano na sila. Planado ng mag-asawang suspect na sina Pia at Christian Panganiban ang ginawang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Mollenido at anak nitong si John Ismael. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, ang mag-asawang suspect ay mga car agent at inaanak sa kasal ng biktima. January 16, nang may report ang pagkawala ng mag-inang Mollenido sa Quezon City Police District. Isang araw, matapos silang magtungo sa bahay ng inaanak sa Novaliches para sa binibiling Montero.
January 19, idineklarang missing ang pulis at anak nito. Sinabi ni Police Master Sergeant John Molinido, asawa ng biktima, huling nagpaalam ang kanyang mag-ina na ibebenta ang kanyang Innova sa Novaliches sa halagang 450,000 pesos. January 24, natagpuan ang bangkay ni Molinido sa isang sapa sa Pulilan Bypass Road sa Bulacan. Pinatay si Dayan Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Ang bangkay ng anak nito natagpuan naman noong January 29 sa Victoria, Tarlac. Katapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Crispian Suarez Panginiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Dayan Marie Molinido at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot pabalik. Tinambak nila ang katawan ni Dayan Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Sa inisyal na investigasyon, pinaslang ang mag-ina dahil sa interes ng mga suspect sa pera na nagkakahalaga ng 1 milyong piso, 550,000 pesos na down payment at 450,000 pesos na pinagbentahan ng Innova. Nabenta yung 450, ibibigay yung bayad sa Montero. Diba? Para makampleto yung 1.1 million na order nila ng Montero. Wala naman talaga ng Montero darating. Kasi wala namang order. Kumbinsido ang Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na ang mag-asawa ang utak sa krimen. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Ayun ang sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. Gayunman, hindi pa rin ligtas sa kaso ang pulis na asawa ng biktima. Still a person of interest sa kaso to. Mainly because two things eh. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. So, we're digging further into the possible angle na kasali yung asawa niya. Kasama sa mga suspect na hawak ngayon ng pulisya ay ang mag-asawang sina Pia at Christian Panginiban, kapatid nito na si Maribel, tauhan na si Hill Valdemoro at ang asawa ng biktima na si John. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Sa ngayon, isinasailalim pa ng mga otoridad sa forensic examination ang cellular phone ng biktima upang makita kung sino-sino pa ang huling nakausap nito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinadidismaya ng ilang Pilipino ang sobrang taas ng pamasahe sa eroplano patungo sa mga lugar sa Pilipinas. Madalas, mas mahal pa ito kaysa pumunta sa ibang bansa. Sa pagdinig ng Senado kanina, inisa-isa ng Asosasyon ng Air Carriers ang dahilan sa likod nito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. For domestic sectors, we are faced with, of course, higher airport fees and taxes and charges that we have to overcome. And in particular routings, we of course face the issue of infrastructure limitations. By this, I'm referring to
yung mga domestic airports which have limited runways. Mataas na buwis, airport fees at limited runways. Ilan lamang ito sa mga dahilan ng mahal na domestic airfare. Ayon sa Air Carriers Association of the Philippines, talagang mas magastos mag-operate ng domestic flights kumpara sa inaasahan. At dahil na rin dito, hindi napupuno ang mga eroplano at hindi rin nagiging cost-efficient ang operasyon na direktang nagpapataas ng presyo ng ticket. Limited capacity, which require the airlines to operate turboprop aircraft, which are less efficient in terms of cost per seat. At the same time, they cannot even operate at full capacity kasi po may mga weather and payload restrictions on certain sectors. Sa pagdinig ng Senado, binigyan diin ni Senador J.V. Ejercito na hindi magtatagumpay ang domestic tourism kung mas mahal pa ang pamasahe sa mga biyahe sa loob ng bansa kaysa sa abroad. Kamakailan lang may panawagan ang Malacanang sa panahong mahirap makakuha ng visa sa ibang bansa tulad ng Japan. Dito na lang kayo pumunta at mamasyal sa sariling atin. Pero paano ito mangyayari kung ang presyo ng flight patungong Siargao o Palawan ay mas mahal pa kaysa lumipad patungong ibang bansa? Ayon pa sa senador, maraming pasahero ang nabibigla sa sobrang taas ng pamasahe sa mga sikat na destination. We take note of news reports which indicate that a one-way ticket to Siargao can cost as much as 18,000 to 20,000 pesos, while a round trip to Japan or Hong Kong is significantly cheaper. Last August 2025, the airfare to the island cost 25,000 to 30,000 pesos according to reports. A comparison made by Science Connect last January 25, 2026 revealed that the flight to Basco Batanes cost 27,750 pesos, an amount relatively higher than the airfares going to major tourist destinations like Tokyo, Seoul, and other Asian countries. Paano naman po natin maipapaliwanag ito sa ating mga kababayan? Para sa mga mambabatas, malinaw na may malalim na problema sa sistema ng local aviation. Kabilang sa mga natukoy na issue ang limitadong runways, maliit na terminal, kakulangan sa flight slots, sira-sirang kalsada at tulay papunta sa mga airport. Bukod sa mataas na airfare, binigyan din ni Senador J.V. Ejercito ang iba pang mga problema sa ilang tourist destination. Kabilang na dito ang mga sira-sirang kalsada, mga hindi pa naipatatayong mga tulay at mga paliparan na hindi nagbibigay ng welcoming experience. Sang-ayon naman ng Department of Tourism na hindi promosyon ang pinakamalaking hadlang sa turismo kundi ang problema sa infrastruktura at connectivity sa mga probinsya. These two objectives are not within the province of the Department of Tourism's mandate. This is why we have advocated as best we can to ink convergences with our fellow government agencies whose chief mandate falls upon the development of infrastructure and connectivity. Ayon pa kay Frasco, kailangang magtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapabuti ang mga paliparan, runway at mga daan papunta sa mga destinasyon. Dahil kung hindi maayos ang mga ito, mananatiling mataas ang gastos ng mga airline na papasanin ng mga pasahero. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinutugis na ng mga pulis ang gunman at 6 na ibang suspect sa pagpaslang sa isang pulis na tauhan ng Drug Enforcement Unit sa Malolos, Bulacan. Ang Department of the Interior and Local Government o DILG naman naglabas na ng pabuya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa pinagtataguan ng mga salarin. Ito ang balita ni Leah Ilagan. The DILG is putting a 1 million peso price tag on the head on the arrest, on information leading to the arrest of Mon Salamat. 6 na putok ng baril ang tumapo sa buhay ni Police Staff Sergeant Renato Casaway Jr. na nakatalaga sa Drug Enforcement Group Special Operations Unit 3. Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV, makikita ang pagdating ni Casaway sa bahay ng mga police asset nito sa Bulacan. Maya-maya pa, sunod-sunod na putok ng baril ang narinig. Ayon kay Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Rogelio Peñones, pinagbabaril si Casaway ng isa sa mga suspect na nagngangalang Julian Salamat.
during the interrogation natin, lumalabas talaga doon na itong si Kasaway, target na talaga nung ni Salamat dahil nagiging problema nila. Remember, yung yung may-ari ng bahay, HBI yan, yung Oliver Mauricio. And yung nahuli ni Kasaway last December 24, tao ni Oliver Mauricio. Matapos ang pamamaril, itinapon ng mga suspect ang katawan ni Kasaway sa septic tank. Na-discover natin sa septic tank yung cadaver ni Staff Sergeant Kasaway together yung kanya mga personal belonging. The cadaver was positively identified by his wife. Bago ang pagpatay, kasabay ng kanyang kaarawan noong January 24, ay nagpaalam si Kasaway sa kanyang asawa na may kikitaing asset sa Malolos, Bulacan. Subalit hindi na ito nakabalik kinabukasan, kaya inireport na ito ng kanyang asawa na nawawala sa Baliwag Police Station. And from the crime scene, we recovered empty shell. And based from the SOCO report, Corporal Kasaway, mayroon siyang 3 tama ng baril, 1 sa ulo at 2 sa kamay. So makita natin na parang sinasangga niya. So ang primary suspect dito si Julian Salamat. Ang insidente, ikinuwento pa umano ni Salamat kay Police Corporal Vivencio Abalos. Pero imbis na arestuhin, nagsawalang kibo daw ang pulis. Yung Black Rider Force Multiplier, si Corporal Abalos, ano siya dito? Consultant. Parang siya yung nag-ano nito. Consultant nito. So, nakakahiyaman, pero ang sabi niya sa amin, hindi niya inaresto dahil natakot daw siya. The more kaming nagkaroon ng, ba't di mo inaresto? Pulis ka. Dapat inaresto mo yon. Hindi niya rin nireport, sir, kahit kanino. Na-discover natin, January 30 pa, sir. Hawak na ng pulisya ang 4 na suspect kabilang ang aktibong pulis. Bumuo naman ang Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 3 para mabilis na maaresto ang 7 pang suspect, kabilang ang gunman na si Julian Salamat. Samantala, nag-anunsyo ng 1 milyong pisong reward ang Department of the Interior and Local Government para sa makapagbibigay ng impormasyon sa pinagtataguan ng mga ito. Ang bawat pinapatay po, ang bawat buhay po ng pulis ay mahalaga sa amin. Hindi ho namin pinapamenos kung may nangyari sa aming kapulisan. Ginagawa nila ang trabaho, napakataas ang tiwala ng mga tao sa kanila. Yung mga gantong klaseng bagay ay hindi natin pwedeng palusutin. Sa kabila nito, sinabi ni Secretary Remulla na itinuturing na nilang case solved ang naturang kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Halos 200 bahay sa Negros Occidental ang nasira dahil sa malawakang pagbaha dulot ng ulan. Malaki rin ang iniwang pinsala nito sa mga pananim at hayop sa lalawigan. Ito ang balita nila Lane Moreno. Umabot na po ito ng 8,927 yung mga apektado natin mga kababayan doon. Ito ay umabot ng 2,409 families nagmula po sa 7 local government units at saka sa 24 na barangays. 38 totally damaged at 155 partially damaged na mga bahay sa Negros Occidental ang naiwang pinsala ng malakas na pagbaha dulot ng shear line nitong weekend. Ilang mga bahay ang tinanghay ng malakas na tubig baha habang iba naman ay naiwang sira. Ang 7 bayan at syudad sa Northern Negros Occidental ang lubhang tinamaan ng pagbaha kung saan umabot pa hanggang 2nd palapag ng bahay ang tubig. Kabilang dito ang Talisay City, Ebi Magalona, Calatrava, Escalante City, Toboso at Sagay City. Isang bedridden na 87 anyos naman ang nalunod matapos matrap sa loob ng nalubog nilang bahay. Ayon sa Office of Civil Defense, sa halos 9,000 individual na binaha, nasa 4,000 ang inilikas sa mga evacuation centers. Iyon naman pong mga nag-evacuate po outside evacuation centers. Tama po, meron dito kasi yung mga apektado na hindi naman kailangang lumikas dahil mababa lang, and then yung iba naman po ay hindi rin kailangan pumunta sa mga evacuation centers, but normally pumupunta sila sa mga kamag-anak o lumilipat doon sa mga bahay po ng mga kaibigan at kakilala. Pero ito pong mga datos na to, pareho po itong kumbaga binibigyan natin ng mga assistance na nasa datos natin coming from the national agencies, and then ganun din po dun sa mga local government units.
Samantala, sa bayan ng Tuboso, hindi pa rin madaanan ng isang porsyon ng highway sa barangay General Luna matapos itong gumuho dahil sa ulan. Nasira rin ang approach ng Himugaan Bridge sa barangay Pue, Sagay City. Umabot naman sa 6.55 million pesos na mga pananim at livestock ang nasira. Kabilang dito ang mga alagang baka at kalabaw, nasira mga puno ng saging at palayan. Nanawagan naman ng tulong na damit, tubig at pagkain ng mga naapektuhang LGU. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines na walang mali o nilalabag na batas ang Pilipinas sa pagtatalaga ng exercise zone sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng mga akusasyon ng China na magpapatindi ito ng tensyon sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Historically, the Philippines has been on the receiving of coercive and aggressive actions. We have not claimed what is not us. We have been, on the other hand, we have received a lot of coercive and aggressive actions. Numbers do not lie. People do. So facts will tell us that we have not been, nor will we be, the reason for aggression in West Philippine Sea. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang pagtaga ng isang large-scale exercise zone sa West Philippine Sea. Kasunod ang mga akusasyon ng China na ito umano'y nagpapalala sa tensya lugar. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagasalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, ang inalagang exercise zone sa West Philippine Sea ay bahagi ng mga pre-schedule, duly coordinated at aprobadong aktibidad ng Pilipinas kasama ang treaty allies. Nilinaw ng Philippine Navy na walang lalabag na international law ang nasabing mga pagsasanay. Isasagawa ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kung saan may soberanya at jurisdiksyon ang bansa. There have been questions that we are accused of stoking tensions in the West Philippine Sea. These accusations are baseless. The area is covered by a notice to airmen that covers activities that are pre-scheduled, duly coordinated, and approved between the Philippines and her treaty ally. Kaya humingi ang Philippine Air Force sa Civil Aviation Authority of the Philippines ng airspace clearance o mag-issue ng notice to airman mula January 21 hanggang March 31 ngayong taon. Habang nagsasagawa ng pagsasanay ang Pilipinas kasama ang Estados Unidos at mga like-minded nation. Layo nitong maabisuhan ng mga sasakyang panghimpapawid na dumadaan sa nasabing lugar sa petsa ng mga pagsasanay upang maiwasan ang anumang aksidente. Issuing notices to airmen and mariners is a standard procedure of professional militaries to inform the international community of aircraft and ships transiting the area. If you recall, sometime last year in Eastern Australia, the PLA Navy conducted live fire exercises without informing Australia and civil aircraft and ships passing the area. Those actions caused undue alarm. Paglilinaw pa ng AFP, regular silang humihingi ng notam sa CAAP kapag mayroon silang isinasagawang mga aktibidad sa West Philippine Sea kasama ang mga like-minded nation. Kabilang sa sakop ng exercise area ang Bajo de Masinloc na malinaw na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. These exercises are well within our EEZ, areas that we have sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. It includes Bajo de Masinloc. It is more than 600 nautical miles from mainland China. No provision of international law supports their claim or their accusation. Ang tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Maynila, kinundina ang hakbang ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ng China, ang itinakdang Military Exercise Control Zone ng Pilipinas ay umano'y lumalabag sa territorial sovereignty at maritime rights ng Beijing, partikular sa paligid ng Wangyang Dao na tinatawag ding Scarborough Shoal. Giit ng China, iligal at walang bisa ang exercise area na inilatag ng Pilipinas at sinabing magpapatuloy umano silang ipagtanggol ang kanilang inaangking soberanya sa lugar. Sa ulat ng Philippine Navy,
Umabot sa 10 People's Liberation Army Navy vessel at 11 Chinese Coast Guard vessel ang namonitor sa paligid ng Bajo de Masinloc sa huling linggo ng Enero. Mataas ito kumpara noong January 18 hanggang 25 na may 4 na PLA Navy vessel, 4 na Chinese Coast Guard vessel at 5 Chinese Maritime Militia vessel lamang sa BDM. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. No-show si Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga sa muling pagdinig ng House Ethics and Privileges Committee sa mga reklamo laban sa kanya. Nanganib naman mapalawig pa ang suspensyon ng kongresista o posible itong maalis sa posisyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Wala siya talaga, sinadya niyang hindi pumunta kasi meron siyang pause, I think 3 days, 4 days ago, na talagang i-ignore niya yung committee hearing. So, isa yun sa naging basehan namin na pero nakatanggap siya, I think, twice na summon or invitation from the Committee on Ethics. Same with me. No-show si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga sa pagdinig ng House Ethics and Privilege Committee ngayong araw, kaugnay ng reklamo laban sa kanya. Ayon kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, tila sinadya ng batang kongresista ang hindi pagsipot sa naturang hearing. Nauna nang nag-post sa social media si Barsaga na babaliwalain niya ang pagtawag sa kanya ng komite. Para kay Representative Valeriano, hindi na bago sa kanila ang ugaling ito ni Barsaga, lalo na at ganito na rin ang ipinakita nito sa nakaraan pang mga hearing ng Ethics Committee. Ugali niya yan, kung matatanda niya, una suspension niya, parang 3 to 4 times kami nag-hearing. Isang beses lang siya dumating at yung merong hearing na lahat kami, gumising nga na maaga to attend the hearing. Respetado namin yung Committee on Ethics, pero ang sagot niya kaya hindi siya dumating kasi nagbi-video game siya o nagko-computer siya, napuyat siya. So yun, makikita mo yung pattern na nilalaro niya yung sitwasyon. And I hope na maging aral sa kanya to. Samantala, ibinahagi ni Manila 2nd District Congressman Valeriano na maaari nang bumalik sa trabaho si Congressman Barsaga dahil tapos na aniya ang 60-day suspension nito. Ngunit ayon sa mambabatas, maaaring magkaroon muli ng panibagong suspension order laban kay Barsaga o posible na kung maaaprobahan ng komite ay tuluyan itong maaalis sa posisyon. I hope na yung request ko na for another 60-day suspension katiga ng committee. So siguro malalaman natin tomorrow kasi merong order ang plenary sa kanila na to assess and after that submit the recommendation of the committee. So by tomorrow nangako naman sila na gagawin nila dahil immediately o forthwith, di ba? At malalaman natin kung natuloy yung 60-day suspension or baka expulsion. I do not know kung ano magiging wisdom ng Committee on Ethics. Paliwanag ni Valeriano, kasama sa tinitingnan ng Ethics Committee ay ang naging asal ng kongresista habang ito ay nasa ilalim ng 60-day suspension. Lahat ng mga action niya regarding during his 60-day suspension. Kasi klaro naman yun, may kulatilya yung yung suspension niya. With a stern warning na repetition of that magdidel sa ulit ng another penalty. Actually, ang nakalagay ron, severe penalty. So I do not know kung maayos 60 days or expulsion dahil severe di ba? Mas malala dapat doon. Panawagan ni Congressman Valeriano sa mga bata o bagong mambabatas gaya ni Congressman Barsaga na huwag gawing laro ang trabaho o ang pagiging mambabatas dahil hindi aniya ito tama. Ito ay kahit pa sa kabila ng iba't ibang isyu ngayon sa Kongreso. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpalitan ng maiinit na salita sina Senator Raffy Tulfo at Tourism Secretary Cristina Frasco sa issue ng tourism ads sa bansa. Nagugat ito sa mga larawan ni Secretary Frasco sa ilang advertisement materials na DOT na tinawag ng senador na self-promotion. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
Meron tong sa Japan ba ito na magazine. I think it's a free magazine. Pagkakataon na sana natin na para sumikat tayo sa Japan, yung tourism industry natin. Sa halip, nakalagay dito, ikaw ng ikaw. Hindi nakaligtas sa pagpuna ni Senador Raffy Tulfo si Tourism Secretary Cristina Frasco kasabay ng pagdinig ng Senate Committee on Tourism sa mga isyu sa kagawaran. Ito ay matapos makatanggap umano ang senador ng mga reklamo sa mga netizens kaugnay ng ilang tourism ads na makikita sa iba't ibang lugar. Paliwanag ng senador, imbis na maipakita ang mga larawan ng magagandang tanawin upang maipromote ang turismo sa bansa, ay mukha ng kalihim ang nakalagay. Yung mga groundbreaking pinapakita natin sa halip na dapat ipapakita natin yung underground river na 8 wonders of the world ngayon, Tabon Cave, etc. Ang pinakita doon, kayo po at saka yung mga groundbreaking ceremony which will not sell. If we want to sell something, pakita po natin yung mga tanawin o yung mga reasons why tourists will visit the country. Pinuna rin ni Senador Raffy Tulfo ang ads sa isang paliparan sa bansa kung saan naroon rin ang larawan ng Tourism Secretary upang i-welcome anya ang mga turista. No, nothing personal with you, Mama. Instead na, sabi ko kanina, personality, ba't di na lang tayo maglalagay ng mga lugar na pwedeng puntahan na para, like I said kanina, for the end time, maingganyo yung mga tao na, sige, pupunta ko, ang ganda niyan. Di ba parang sa ibang lugar, tulad sa Dubai, if I go to other countries, sa airport pa lang nila, makikita mo nun sa walls yung mga lugar na pwede pupuntahan na you're being invited to go to that place. In this case, yan po ba, may authorization po kayo na ilagay yung picture niyo dyan? Dumipensa naman dito si Secretary Frasco. Anya, kinlaro na ito ng Department of Tourism o DOT na ang naturang magazine ay nailathala sa Japan at ipinamamahagi ng libre. Wala rin anya itong consent o permiso, pondo o impormasyon mula sa kanyang bahagi o ng DOT. I did not pay for that magazine. No government funds were used for that magazine, and my consent was never obtained in the use of my image for that magazine. That being said, I wish to clarify that the Department of Tourism maintains 2 social media sites. One is the corporate site, which reports on the activities of the agency as well as the head of its agency. Paliwanag naman ni Frasco sa tarpaulin niya sa isang paliparan na tinukoy niyang nasa Boracay Island, ito ay para lang i-welcome siya sa pagbisita niya roon. But the reason why it's there is because they put it up as a welcome sign at the launch of that PPP project to improve the ticketing of Boracay. Nonetheless, when this matter was brought to light, we actually already ordered all of our regional offices, including Region 6, to take down any offending material, as the case may be, or any material that bears my image. Sa gitna ng pagdinig, nagkaroon pa ng palitan ng mainit na pahayag sa pagitan ni Senador Raffy at Secretary Frasco kaugnay ng naturang issue. I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm just saying that what I'm saying is, yun po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Now, also, ma'am, compared to other countries like Vietnam, Korea, Malaysia, Japan, hindi niyo po nakikita yung mukha ng mga secretaries ng Department of Tourism nila doon eh. Wala, never. Perhaps if it is the pleasure of the senator that I no longer visit our destinations or that there be no coverage of the same, we can take that into serious consideration. But as far as my understanding, of course, ma'am, you can visit. Why not? Yeah, I would even, people will appreciate you going there so that makita mo on the ground kung ano yung mga kulang, ano yung mga kailangang gawin, etc. But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag pumunta ka sa isang lugar, kung ano yung mga kulang doon, punahin mo and then punuan mo. Yun po yung point ng mga netizens na lumapit po sa akin. Okay? It has nothing to do about you. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nagsagawa ng inspeksyon ngayong araw ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa dalawang paaralan sa Bacoor, Cavite. Base sa inspeksyon, halos magdadalawang taon nang nakatenga ang eskwelahan dahil walang pondo para maipagpatuloy ang naiwang konstruksyon. Ito ang balita ni Mia Alonso. Malaking problema talaga to kasi kulang na kulang yung number of classrooms sa eskwelahan na to. Ang problema lang, 2024 pa pala to, nakatenga, natapos nung March 2025 last year, pero wala ng pondo. Rough road at animo ay laging may sandstorm sa tindi ng alikabok sa paligid. Ito ang sinusuong ng mga mag-aaral dito sa Revilla National High School sa Bacoor, Cavite. Malala naman ang dinaraan ng putik kapag tag-ulan. Ang magulang na si Joy Roldan, ramdam ang hirap lalo na sa kanyang kinder na anak. Mahirap din po. Kasi gawa ng maalikabok po. Pag ganito pong malakas yung hangin na inuubo, sinisipon yung mga bata. Ngayong Martes ng hapon, nagsagawa ng inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa dalawang natenggang construction sa eskwelahan sa Revilla National High School at Aniban Central School. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Bacoor, magdadalawang taon nang natenga ang construction nito dahil naubos na ang pondo. Kami, on our part, kami, local school board, kumuha na kami ng mga sulat. Siyempre, alam natin, sa DepEd talagang medyo marami. Pati nga si Kong Lani, alam ko, gumagawa rin siya. Dalawa na kami nagagawa. Effort ng city through local school board. Pero siyempre, depende rin sa national, particular sa DepEd, yung gagawin kung paano nila popondohan. Kasi hindi naman mapipilit sa kanila, ito pondohan nyo, hindi man namin mapipilit na gano'n. Nag-aantay lang kami ng sagot nila kung popondohan nila o hindi. Base sa inspeksyon ng DPWH, papatak sa 50 milyong piso ang kakailanganing pondo upang matapos itong 2 taong natenggang eskwelahan dito sa Cavite. Target naman ng ahensya na matapos na ito sa lalong madaling panahon. Ayon naman kay Secretary Dizon, nag-commit na ang DepEd ng pakikipagtulungan na mapondohan ang paaralan upang matapos na agad ngayong taon. Tapos nag-commit din ako kay Mayor. Nakita nyo, rough road yung pagpasok natin dito, di ba? Nag-commit naman ng region na yung road leading to the school, yung connection sa Coastal Diversion Road, at least by June, makokongkreto na natin yon. So, hopefully by next school year, hindi na mahihirapan yung mga, hindi na maputik. Pagdating ng tag-ulan, hindi na maputik. Bunsod ng mga ganitong klase ng proyekto na naiiwang hindi tapos, iginiit naman ng kalihim na dapat maging proactive ang mga kinauukulang national agency sa paghahanap sa mga proyektong hindi pa tapos bago muling magpasimula ng bago. Kasi minsan nag-iisip na ng bagong proyekto, ang dami-dami pang hindi tapos. Di ba? Nagpapatong-patong. Kaya nga ngayon sa reshuffling natin sa mga personnel, yun ang sinasabi ko sa mga bago nating mga regional director, district engineer, na unahin muna yung ano ba yung hindi pa tapos. Di ba? Bago tayo nag-iisip ng bago, tapusin muna natin yung hindi pa tapos. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng ma-blacklist ang nasa 60 kontraktor na mga infrastructure project ng pamahalaan dahil sa umano'y mga paglabag. Base sa datos ng Department of Public Works and Highways, nasa 16 na kontraktor na ang kasalukuyang sumasailalim sa proseso ng blacklisting, habang 4 pa ang tuluyang mawawala ng lisensya batay sa rekomendasyon ng Philippine Contractors Accreditation Board. Iginiit ng Malacanang, hindi maantala ang mga proyekto sa kabila ng hakbang. Uunahin din ang pagbabayad sa mga kontraktor na maayos at tama ang pagtupad sa kanilang trabaho. Matapos ang matagumpay na pagkatampok sa ginanap na ASEAN meetings noong nakarang linggo sa Cebu City, gagawin ng regular na aktibidad sa lungsod ang ASEAN Heritage Walk. Layo nitong lalo pang palakasin ang turismo sa lungsod at maipakilala sa publiko, lalo na sa mga kabataan, ang yaman ng kultura at kasaysayan ng lungsod. Ito
ang balita ni Gladys Tuwabi. Again, akong i-report ninyo, wag yung major nga insidente na nahitabo sa atong syudad. So, number one, grabe ka malinaw. And it was very successful. Sa ako nang na-share ninyo, ay ilang natanaw, ilang na-observe, sa ilang nakita, limpyo ang atong syudad. Inilarawan ni Cebu City Mayor Nestor Archival bilang payapa at matagumpay ang serye ng ASEAN meetings na ginanap sa lungsod noong nakaraang linggo. Bilang side event, nilibot ng mga delegado ang ilang heritage sites sa Cebu City sa pamamagitan ng ASEAN Heritage Walk. Layo nitong palakasin ang turismo ng lungsod, lalo na matapos ang mga naging pagkalugi dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Kabilang sa kanilang pinuntahan ang Fort San Pedro at National Museum of the Philippines, Cebu. Mas naging kakaiba ang karanasan ng mga bisita nang iparanas sa kanila ang pagsakay sa tartanilya o kalesa. And then, dito sa pagpadulong sa Fort San Pedro, realize nga nabantayan nato nga nindot na kayo ang Fort San Pedro. Daghan ang atong kausaban nga nahimo. And from there, nisakay ta og katong tartanilya. So nibalik nga atong eksperyensya sa tartanilya and they were very amazed. Daghan pag yung nibalik because ganahan sila mo sakay sa atong tartanilya. Dahil sa magandang reaksyon ng mga turista, pinaplano ng Cebu City LGU na ipagpatuloy at gawing regular ang Heritage Walk. Bukod sa layuning palakasin ang turismo, tinitingnang ang hakbang na ito ay daan upang ipakilala at ipamalas lalo na sa mga kabataan sa Cebu City ang mayamang kultura at kasaysayan ng lungsod. Kasalukuyan ng binubuo ng Tourism Commission ang formal na programa na inaasahang sisimulan sa Marso matapos ang Cebu City Charter Day. Nag-istorya mi sa Tourism Commission ang kaning atong gihimo nga pagtuyok sa atong mga tourism sites ato ning himuon irregular. Regular in the sense nga it's not only mga tourism nga mga tourist gikan sa laing nasod, mga tourist din sa atong lugar, especially sa atong mga kabataan. Kani manggod nindot kayo ang culture, it's about information, about art, it's information about the things unsay naa sa syudad sa Subo. So naghimo na og kanang certain program ang atong Tourism Commission. Samantala, tinitingnan din ng alkalde ang posibleng pakikipag-usap sa tourism sector dahil sa napansin ng ilang delegado ang pagtaas ng airfare tuwing may malalaking event sa lungsod. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabuo na bilang isang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Inaasahang papasok ito ng PAR anumang oras ngayong gabi at tatawaging Basyang na magiging ikalawang bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, mananatili itong tropical depression hanggang bukas at posibleng lumakas hanggang tropical storm sa Huwebes habang binabaybay ang northern eastern part ng Mindanao bago muling humina bilang tropical depression sa Sabado. Bukas ng hapon, inaasahan na rin ang pagtaas ng signal number 1 sa oras na maramdaman na ang lakas ng hangin dala ng bagyo. Dahil sa trough ng bagyo, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkulog ang Eastern at Central Visayas, Negros Island Region, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Habang apektado rin ng amihan ang Batanes, Babuyan Islands at malaking bahagi ng Luzon. Eksklusibong ipalalabas ng Netflix ang live comeback performance ng global phenomenon group na BTS sa makasaysayang Gwanghwamun Square sa Seoul sa March 21, 2026. Ang inabangang free concert ay kaugnay ng bagong album ng grupo na Arirang. Ito rin ang kauna-unahang full group performance ng 7-member group na sino RM,
Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook matapos ang halos 4 na taong hiatus upang makumpleto ang kanilang military service. Ilalabas naman sa March 27 ang isang bagong documentary film na pinamagatang BTS The Return na magbibigay ng behind-the-scenes access sa paggawa ng album at sa muling pagsasama ng grupo bilang pop icons. Pagkatapos ng album release, sisimula ng BTS ang arirang World Tour na may 81 shows sa 34 na lungsod, kabilang ang Pilipinas sa March 13 at 14, 2027 na hudyat ng kanilang unang pagbabalik sa bansa makalipas ang 10 taon. Inanunsyo naman ng P-Pop Kings sa SB19 na magsisimula na ang general ticket selling para sa kanilang wakas at simula The Trilogy Finale concert sa February 28. Kasabay nito ang paglabas ng iba pang detalye tulad ng pre-selling, global fan packages at seat map. Gaganapin ang inaabangang concert ng grupo sa April 18 sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque City. Ito rin ang magsisilbing pagtatapos ng kanilang ikalawang yugto na sumasaklaw sa mga album na Pagsibol, Pagtatag at Simula at Wakas. Inaasahang dadagsa ang libo-libong 18 fans sa naturang event kung saan itatampok ang kanilang mga hit songs na Mapa, Gento at Dungka. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Martes. Salamat po at shout out kina Bel Flores, Danilo Bunagan, gayon din po kay Hilda Marso, Crisaldo de Vera, kay Budoy Cruzat at Rosanaline Cerezo. Maraming salamat din kay Elizabeth Medes, Benevide, Zalbunan, Mark Roger Cinco, Fernan Madriaga, Aurelia Wales, Owales at Gerardo Sagun. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 119:72 na nagsasabi, "Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa 1,000 ginto at pilak." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.